Ayaw natin sabihin yung mga bagay dahil baka ma-reject tayo, baka hindi rin naman gano'n ang kanyang iniisip, no? O baka wala kayo sa same page, baka kung may problema na, lalong lumaki ang problema. Pero the energy here says you have to speak up. You need to try, 'di ba? Walang masama. What is losing in here is the opportunity of the probable yes. I think that in this situation, medyo pinipigilan natin ang sarili nating kaunlaran, no? In a way. With the Knight of Cups and the Five of Wands, yun nga, parang iniisip natin magkakagulo, magkakaaway, magkakaroon ng hindi pag-uunawaan. Pero baliktad kasi yung mangyayari with the Six of Wands. I am seeing here the Six of Wands is actually a good news. Like something that you wanted to hear, no? Pero kasi ikaw pinangunahan mo na. So nag-procrastinate ka na or rather nag-overthink with the Knight of Swords. O baka kasi nandun na rin yung puso mo sa isang bagay. Pero yung damdamin mo, yung isip mo sinasabi ay hindi mo pa kaya yan. So that's self-sabotage naman, no? Or baka kasi masyadong madali, masyadong maaga, premature, no, yung gagawin. Sometimes it's okay to doubt yourself. Kaya nga nandito tayo to check the energies of yung nangyayari. Energies of the card, energies of you with the Ace of Wands and the Ten of Swords. Ito yung sinabi nila, no? Ang pinakamayaman daw na lugar sa mundo, hindi ang bangko, no? Hindi ang simbahan, hindi ang pamahalaan, no? Ang pinakamayaman daw na lugar is ang sementeryo. Bakit kamo? Kasi ang dami-daming dreams, mga pangarap na hindi nangyari. Na parang yung ganito, yung pinigilan, hindi man lang tirinay, kasama nilang nilubog sa hukay. So, the passion, no, siguro makikita natin dito yung Ace of Wands and the Ten of Swords. Makikita natin dito yung unti-unting pagkalawang, no? Kung meron man tayong mga sabihin natin ditong